Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dumiretso muna siya sa farm ng kuya niya bago siya dumiretso sa ospital. Minabuti na muna niyang iwan sa mansyon ang mga bata dahil napakahimbing ng tulog ng mga ito. May sasakyang sumundo sa kanila sa airport. 3.5 oras ang biyahe patungo sa farm ng kuya Aaron niya. Bago makarating sa farm ng kuya niya ay dumaan na muna sila sa napakalawak na niyugan. She left the twins at home at dahil walang magbabantay sa mga ito ay nagpaiwan na muna si Ian. Mahirap na't baka manibago ang mga bata kapag nagising ang mga ito na nasa ibang bahay. Ang family driver ang naghatid sa kanya patungo sa hospital. Pamilyar ang hospital na iyon na nasa probinsya. Hindi lamang niya matandaan kung sino ang nagmamay-ari niyon. Ngunit naririnig na niya ito sa isa sa pinakatanyag at magandang hospital dahil sa makabago at modernong facilities na meron ito. Bumaba siya sa tapat ng hospital at pumasok sa loob at hinanap ang kwarto ng ama niya. Katext na naman niya ang kuya Jess niya at hindi naman siya nahirapang hanapin ang kwarto ng daddy niya. Kuya? Tawag niya na makita ang nakakatandang kapatid na si Jess. Palabas ito ng kwarto ng daddy niya. Mabilis naman siyang tumakbo papalapit rito at mahigpit itong niyakap. Bunso, I'm so glad to see you again. Bulong nito sa kanya. May bibilin sana ako sa baba. Come inside. Nandito si Dad at si Aaron. Hinila nito ang isang palad niya. Nagyakapan naman sila ng kuya Aaron niya nang sa wakas ay nagtagpo na naman sila. How is he? Tanong niya na makita ang ama na nakaratay sa hospital bed. Lumapit siya rito at nanlumos siya sa nakita. Naka-life support ito at kung ano-anong aparato ang nakakabit sa katawan nito. The doctor said he is stable but still under observation. Let's just pray, bunso. Mabuti na nga lang at may nakakita sa kanya nang inatake si Dad. You know that he is still adventurous. Sinubukan pang mga bayo. Pero nang tumakbo yata na matulin ang kabayo ay nagulat ata. Kaya ayun, tumaas ang blood pressure niya at nagka-blood clot sa brain. Wika naman ang kuya Aaron niya. Mabuti na lang pala at may nakakita sa kanya. Yes, dahil kung wala, marahil ay patay na si Daddy. Sagot naman nito. Tinitigan niya ang daddy niya. Nakapikit pa rin ang mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Daddy, nandito na po ako. Si Isabel. Gumising na po kayo, Dad. Naghihintay na po sa mansyon ang mga apo ninyo. They are so excited to see you. Be strong, Daddy. Huwag po kayong sumuko. Sambit niya sa natutulog na ama. Alam niyang hindi ito basta-basta susuko. He always taught them to be strong. Naiyak siya na makitang may luhang dumadaloy sa gilid ng pisngi nito. Ibig sabihin naririnig siya nito. Mahal na mahal po kita, Dad. At miss na miss ko na rin po kayo. Hihintayin ka namin ni Dexter at Daniel hanggang sa magising po kayo. Hindi na po kami babalik sa Spain. Patawarin mo ako, Dad. Kung hindi ako nakinig sa'yo, na manatili dito dahil aalagaan mo ako. Gumising ka na, Daddy. Patuloy niyang sambit sa kanyang ama. Hindi kami susuko. Naramdaman niya ang pagyakap ng kuya Aaron niya sa kanya. Nakita ata nitong nagiging emotional na siya. Of course, bunso. He will be back. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam natin na napakatatag at napakatibay ni Daddy. Dagdag ng kuya Jess niya. Tama, bunso. Manalig na lang tayo. Walang imposible sa Diyos. Lumingon siya at nakita ang kuya Jess niya. Napapalapit na rin sa kanila at niyapos rin siya. Aaron, kumusta na si Dad? Napalingon silang tatlo nang marinig ang boses na nagsalita sa kanilang likuran. Kakapasok lamang nito. Nakakunot ang noo niya habang lumilingon sa pamilyar na boses na iyon.
At nang mapagsino ang taong nagsalita ay pareho silang natigilan. Parang saglit na tumigil ang kanilang mundo. Hindi sila makagalaw pareho at tila napipilan rin silang dalawa habang nakatitig sa isa't isa. Paano nga ba niya makakalimutan ang taong naging parte ng buhay niya? Hindi niya nakita ang lalaki sa loob ng 5 taon at aminado siyang napakaraming nagbago rito. Physically, nakatali ang hanggang balikat na buhok nito. Mas naging dark o moreno ito. Hindi tulad ng dati noong sa company pa ito nagtatrabaho. Mas lumapad ang katawan nito at naging mas fit ang pangangatawan. Kahit na naging mas moreno ay mas naging mukhang bata ang lalaki. Hindi na kagaya dati na parang mas matanda pa ito sa daddy niya. Nang tingnan niya ito sa mga mata, tila may mga luhang nais lumabas doon. Nangingislap at sa tingin niya ay babagsak na ang mga luha nito habang nakatitig sa kanya. Pero bakit? Nakukonsensya pa rin ba ito sa ginawa nito sa kanya dati? Tila naman bumalik ang sakit na nakaraan. Naalala na naman niya ang masasakit na nakaraan. Kuya, anong ginagawa ng lalaking yan dito? Seryoso ngunit blanko niyang tanong sa mga kapatid. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit ang bilis ng tibok ng puso niya. Parang sasabog ang dibdib niya sa oras na iyon. Bunso, huminahon ka. Siya ang lalaking tinutukoy ko. Ang lalaking nagligtas kay daddy. Uwi ka naman sa kanya ng Kuya Aaron niya. Lumapit naman ang Kuya Jess niya. Yes, bunso. Inatake si daddy habang sakay ito sa kabayo. Niligtas siya ni Leo dahil kung hindi ay malamang nahulog na si daddy at hindi na siya nakarating pa sa ospital. Uwi ka naman ito. Talaga? Baka naman itong lalaki pa ang dahilan kung bakit inatake si dad. Akusa niya rito. Bunso, wala siyang kasalanan. We tried to run after dad. We can't. Buti na lang at dumating siya. Uwi ka naman ng Kuya Aaron niya. Ano pa ba ang ginagawa mo rito, Leo? Are you claiming your rewards? Magkano? Magkano ang bayad sa pagligtas mo sa daddy ko? 1, 2, 10 milyon? Come on, name it. Inis niyang sambit sa lalaki. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. At ano ba ang inaasahan nito? Natatakbo siya at yayakapin ito. Bunso, please. This is not the right time to fight. Wika naman ang Kuya Jess niya at natigilan siya nang makitang patuloy ang pagbagsak ng luha ng kanyang daddy habang nakapikit ito. Bigla siyang natigilan. Muntik na niyang nakalimutan kung nasaan sila ngayon. Isabel, bumalik ka. Hindi ako naniningil. Ginawa ko lang kung ano ang dapat kong gawin, ang tumulong. At kahit na sino pa yon o ibang tao man, ay tutulungan ko pa rin at walang hihinging kapalit. Sambit naman sa kanya ni Leo. Hanggang ngayon ay nakanganga pa rin ito at halos hindi makapagsalita na makita siya. Leo, Dad is already stable, don't worry. Wika naman ang Kuya Jess niya. Sige Jess, Aaron, I'll go ahead. If you need anything, just call me. Wala na kaming kakailanganin pa, lalong-lalo na kapag galing sa'yo Mr. Del Carmen. Sabad naman niya sa pag-uusap na mga ito. Aalis na ako, Isabel. Masaya ako na nakita kitang muli. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero ang makita ka ngayong araw na ito is a lifetime happiness for me. Wala akong hinangad pang iba kundi ang makita ka o masulyapan ka lang. Direkta nitong sambit sa kanya. Babalik ako, Aaron. Jess, bye. Isabel, mag-iingat ka. Huling sambit nito at umalis na. Napaupo naman siya sa couch nang umalis na ang lalaki. Hindi niya inaasahan na ganun kadali silang pagtatagpuin muli. Sa lahat ba naman ng mga taong pwedeng magligtas sa daddy niya? Bakit si Leo pa? Binibiro ba siya ng tadhana? Bunso, alam namin na galit ka sa kanya. Saksi kami nang dinala namin si Dad sa hospital. Sumama sa amin si Leo. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad kay daddy dahil sa ginawa niya sa'yo. At pinatawad na siya ni Dad. Wika naman ng Kuya Jess niya sa kanya. For now, hayaan mo na muna si Leo. Alam rin namin ang nangyari sa buhay niya sa loob ng 5 taon. Pinatapon siya ng kanyang ama sa farm. Alam mo ba dati,
Ang akala namin, hindi na mabubuhay ang niyuga na yon. Pero pinatunayan iyon ni Leo sa kanyang ama. Bumalik ang hasyendang dating patay niya. Bumalik lang ang sigla ng mga taong umaasang muli sa hasyenda na yon, at dahil iyon kay Leo. Hindi ko sinasabi ito dahil gusto kong patawarin mo siya, bunso. Sinasabi ko lang ito dahil pinatunayan ni Leo na kaya niya magbago. Wala siyang record ng pambababae. Sekreto ko siyang binabantayan. Sa loob ng 5 taon, sabi ko, tuluyan na nga siyang nagbago at nagiging isang mabuting tao. Wika pa ng kuya niya. Natahimik naman siya. Bunso, alam namin galit ka sa kanya at iginagalang namin iyon. At kung hindi mo naman mababago, dagdag pa ng kuya Ero niya. Salamat kuya. Sana po naiintindihan niyo ako. Wika naman niya. Sumandal siya sa bisig ng kuya niya. Sino ba naman ang hindi magugulat kapag nakita mo mismo ang pinakahuling taong gusto mong makita? Nasa labi pa rin siya ng hospital hanggang ngayon at nakaupo sa mahabang metal chair sa gilid. Hindi niya inaasahan ang muli nilang pagkikita ni Isabel. Masaya siya dahil muli niya itong nakita. Gabi-gabi kapag nakapikit siya, ay palagi niyang hinihiling sa Diyos na sana ay pagbigyan ang hiling niya na makita at masulyapan lamang ito. Hindi rin naman niya inaasahan na malalagay sila sa ganitong sitwasyon. Ang pagligtas niya sa ama ni Isabel. Hindi naman niya inaasahan na pag-aari pala ng isa sa mga kambal, ang farm sa kabila. Konektado lamang iyon sa asyenda nila. Kanina bakas pa rin ang galit sa mukha ni Isabel. Kapag wala siguro sila sa ospital, kung saan nakaratay ang ama nito, ay baka binugbog na siya nito. Nakita pa nga niya kung paano sumuntok si Isabel. Baka knockout siya kung sakali. Ano kaya ang gagawin niya upang makalapit muli sa dati niyang asawa? Ang mga anak kaya nila? Sumama kaya ang mga ito kay Isabel? Sana naman ay narito din ang mga anak niya. Para siyang baliw na luluha-luha at napapangiting mag-isip. Iniisip niya ang kanyang mga anak. Ano kayang itsura ng mga ito? Sino kaya ang kamukha? 5 taon na ang mga bata. Nag-aaral na kaya ang mga ito? Samot-saring katanungan ang iniisip sa mga oras na iyon. Muli ay sinisisi niya ang kanyang sarili. Sana ay nakita niya ang mga anak niya habang lumalaki ang mga ito. Sana nasa tabi siya ni Isabel sa araw ng panganganak nito. Sana nandoon siya sa bawat kaarawang ipinagdiriwang ng mga ito. Ang daming sana. 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 Ngunit sayang. Sinayang niya ang mga taong lumipas na sana ay kapiling niya ang kanyang asawa at anak. Anak. Napaangat siya na marinig ang boses ng kanyang ama. Si Daddy Lucas niya iyon. 5 taon niya ding hindi ito nakikita. Tumayo siya at mahigpit na niyakap ang ama. Tinapik-tapik naman siya nito sa balikat. I know it's hard, iho. But it's the consequences of your action. Ngayong nandito na siya, umuwi ka na muna. Later on, ipakita mo sa kanya ang hindi mo na iparamdam sa kanya 5 years ago. Parang sugal yang iho. Mabuti kung mananalo ka. Tanggapin mo naman kung talo ka. O mas mabuti na isipin mo na ang puso ni Isabel ngayon ay kagaya ng patay na hasyendang binigyan mo ng buhay. Ano ba ang inilaan mo, iho, upang mabuhay itong muli? Seryosong wika nito sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. His dad is a man of wisdom. Isa ito sa hinahangaan niya sa kanyang ama. Patience, hard work, and love. Tipid niyang sambit dito. That's my son. Habang nabubuhay ka, ipaglaban mo. You got every chance in this world. Don't do the same mistake you did before. Tumayo ang papa niya. Bibisitahin ko na muna. Sumabay ka na sa amin, iho. Dederecho ako sa asyenda pagkatapos. Tumango lamang siya sa daddy niya. Napangiti siya habang pinagmamasdan itong naglalakad. May nakamanman ng mga nakasibilya na bodyguard sa hindi kalayuan. Mami, ba't pwiste palagi si Lolo? When he's gonna wake up? Nagtatakang tanong naman ni Dexter.
2 araw na ang lumipas nang umuwi sila sa farm. Stable na naman ang kondisyon ng daddy niya. Kaya nagpasya na lamang silang iuwi ito sa bahay. Kahit na may nakakabit pa rin naman na oxygen. Wala namang imposible kapag may pera lamang. Yes, Mommy. We want to say hello to Lolo. Sang-ayon naman ni Daniel. Lolo is still recovering mga anak. He still need to recharge para maging strong ulit siya. Paliwanag naman niya sa mga ito. Ano po pala ang nangyari kay Lolo, Mami? I thought he is a superhero. Di ba nga ang superheroes strong po sila? Tanong naman ni Dexter. Nabahid ang labis na pagtataka sa mukha nito. Ginamit na kasi ni Lolo ang powers niya. Dexter, kaya he needs to recharge para magiging strong ulit siya. Aniya sa mga ito. Alam niyang kasinungalingan iyon. Pero ayaw niyang sa murang edad ay masasaktan na ang mga ito. Batid niya kung magkakaedad na ang mga ito ay maiintindihan rin ng dalawa ang mga bagay-bagay. Senyorita, excuse me po. Galing na po ako sa school. Okay na po na pwede na raw pong pumasok ang kambal sa Lunes. Ani naman ang kasabahay nilang si Charis. Ay mabuti naman kung ganon. Kids, makakapasok na kayo ulit sa school. Sambit naman niya sa mga ito. Wow! Talaga, Mami? Biglang umiba ang mood ng dalawa. Halatang excited ang mga ito. Ang totoo, bumili na siya kahapon ng mga gamit ng school at uniform ng dalawa. Public school lamang ang malapit sa farm. Ayaw naman niya na sa mahabang biyahe pa siya sa bayan. Sa katunayan, magagaling rin naman ang nagtuturo sa public school. Kaya naman, mamarapatin na niyang dito na lamang muna pag-aralin ang dalawa. Mami, good ba ang mga classmates namin? And the teachers po? Tanong naman ni Dexter sa kanya. Mami, gusto ko ng rich yung classmate ko. Ayaw ko ng dirty classmate. I want classmate like we were in the US. Buwalta naman ni Daniel na may ganoong attitude pagdating sa estado ng buhay. Ito kasing si Ian, iniispol ang bata. He always provide them with the things that they want. Kaya ang anak niyang si Daniel ay ganito kung tumingin sa may kaya at wala. Samantalang si Dexter naman ay down to earth, mapagbigay at humble. Mapagbigay naman si Daniel, kaya lang mapili ito kung kanino mag-share ng gamit. Pero pagdating naman sa pagiging mabait, malambing at matalino, ay wala siyang masasabi sa kambal. Daniel, this is just a province. Most of the kids here came from a poor family. Kaya nga mga anak, be thankful. Kasi you are blessed with everything. Kaya kapag may sobra kayong foods, you share to the needy, ha? Did you understand, Daniel? Mahaba niyang salaysay sa mga ito. Sorry, ma'am. I always remember that. Anito sa kanya at bigla siyang niyakap na mahigpit. Charis, dalhin mo na silang dalawa sa taas. Utos naman niya sa kasambahay. Nap time na ng dalawa at palagi pa rin niyang kinaugalian ng mga ito na matulog sa tanghali. Sige po, senyorita. Matipid na sambit nito. Umupo siya sa tabi ng daddy niya. Tulog pa rin ito at walang sign kung kailan ito ulit magigising. But hopefully, one of this day ay magigising na ito. Sana ay magkaroon pa sila ng pagkakataon na magkasama. Minsan ay nagsisisi siya kung bakit siya lumayo at iniwan ang daddy niya, na ilang beses siyang kinausap na huwag na muna siyang mangibang bansa. Sana'y dinggin ng Panginoon ang dasal niya, na magpaligaya ang ama niya, na bukang bibig palagi noon kung kailan ito makakasama ang mga apo. Hey, napakatahimik mo naman. Lumingon siya na makita at maramdaman ang pagtapik ni Ian sa likuran niya. I miss you so much, Ian. Wika naman niya sa binata. Sino ang namimiss mo? Si Leo ba? Pagtukso nito sa kanya. Hinampas at sinikuha naman niya ito sa tiyan nito. Ouch! Ang sakit mo na. Nagagalit ka ba? Affected ka rin? Dagdag pa nito. Walang hiya ka talaga. Tigilan mo nga ako, Ian, ha? Muling sabi niya. At hinampas ngunit sinalo nito ang kamay niya at hinila siya ng malakas. Naging sanhi ng paglapit niya sa katawan ng binata. Nagtama ang kanilang mga mata. He looks so serious right now. Kumpara kanina na panay lamang ang ngisi nito sa kanya. Tell me, sapat na ba ang 5 taong inilaan mo sa paglimot mo sa kanya?
O ang pagkikita ninyo noong isang araw ay biglang bumalik ang lahat, Isabel? Wala itong kangiti-ngiti sa mukha nito sa mga sandaling iyon. Ngayon lamang niya nakita si Ian na ganong kaseryoso ang tanong nito. Binura na ba ng 5 taong ang alaala niya? O naalala mo pa rin siya, lalo na nang magkita kayong muli? She immediately looked away, avoiding his questions. Ian, please, if you will ask me, try another questions. Ayoko sa mga klase ng tanong mo. It's not relevant to my life anymore. Don't ask me about my past. Aniya sa binata. Totoo ba, Isabel? Binaon mo na siya sa limot? It means that you are ready for another relationship, right? Paano kung may gustong pumasok uli sa buhay mo na bagong pag-ibig na magpapangako na mamahalin ka? Tatanggapin mo ba? Mahabang tanong nito sa kanya. Oo naman, Ian. Why not, hindi ba? Nagpahingalan naman ang puso ko. Hindi pa naman ako patay, no? Anong akala mo sa akin, manhid? Siyempre may magagawa naman siguro ako at may asim pa, hindi ba? Seryosong sambit niya kay Ian. Bigla silang natigilan na makarinig sila ng ingay mula sa kanilang likuran. Gumulong-gulong ang sari-saring prutas sa sahig. Nakita niya si Leo na nakatayo mula sa nakaawang na pintuan. Wala nang laman ang hawak nitong basket dahil nasa sahig na ang mga kalamansi, papaya at hinog na mangga na laman ng basket kanina ng binata. Oh, pinsan, totoo nga ang sabi nila na nasa kabilang farm ka pala. Uwi ka naman ni Ian habang tinutulungan nitong pulutin si Leo ang mga prutas na nagkalat sa sahig. Oo bro, binili kasi ni Dad ang farm na nakaratig ng farm ni Aaron. Malumanay na sambit naman ni Leo. Congrats pala bro, bilib na talaga ako sa'yo bro. In fairness ha, hindi lahat ng heredero ay mabubuhay ang hasyenda na yon. Hindi biro ang galing mo Leo, isa kang ang tunay na Del Carmen. Mapakumpanya man o mapabukid, ay kaya mong hawakan. Inilahad ni Ian ang isang palad nito sa pinsan at nagkamayan ang dalawa. Salamat bro, ang lakas kasi ng inspirasyon ko kaya motivated ako. By the way Isabel, mga prutas pala para sa'yo. Inilahad nito ang basket na puno ng mga prutas sa kanya, ngunit hindi niya iyon pinansin. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na ayaw na kitang makita? Pagtataray niya sa lalaki. Sino ka ba sa tingin mo para ibigay sa akin yan? Are we related? Last time I checked, I'm no longer connected with you. You are my ex-husband now. Nanginginig niyang sabi kay Leo. Isabel, please, give me another chance. 5 taon akong nabuhay sa pagsisisi. Wala akong ibang hiling kundi ang makuha ang kapatawaran mo, Isabel. Please, patawarin mo na ako. Let me prove to you. Alam kong hindi madali. Pero just give me one more chance. Please, Isabel. I'll be better than I used to be. Mahabang salaysay nito ngunit isang sampal ang isinagot niya sa lalaki. Bigla silang nataranta nang tumunog ang warning sign ng heart rate monitor ng daddy niya. Biglang pumaling ang atensyon niya rito at saglit na nakalimutan na magkasama pala sila ni Leo. Nakita niya ang mga luha sa mga mata nito. Pangalawang pagkakataon na niyang nakita ang pagluha nito. Una ay ang unang araw ng kanyang pagbabalik. At ngayon ay ang muli nilang hindi pagkakaintindihan ni Leo. By connection ba iyon sa nararamdaman ng kanyang ama? Hinayaan niyang tingnan ng doktor ito. Lumapit siya kay Ian. Mahigpit itong niyakap habang pinagmamasdan ang ama na napapalibutan ng doktor at nurse. Then a while, his vital went normal again. Saka lamang siya muling naging kampante. It's okay, Isabel. Stop worrying. He will be okay. I'm sure. Bulong ni Ian sa kanyang tainga. He is comforting her while massaging her back. Salamat, Ian. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Aniya sa binata. Nang tingnan naman niya ang kinaroroonan ni Leo, tila ba natulos ito sa kinatatayuan at hindi malaman ang gagawin habang pinagmamasdan sila ni Ian. You know that I always be here for you, Isabel. Sagot naman ito sa kanya. Nang muli siyang lumingon ay hindi na niya nakita si Leo.
Tanging basket na lamang nito na may lamang mga prutas ang nakapatong sa bangkanting mesa sa tabi nila. Ni hindi man lamang ito nakapagpaalam sa kanila. Teka, nasaan si Leo? Teka, sinabi pala ng mga kuya mo na imbitahan ko si Insan sa birthday nila. Di bale, babalik pa naman yun. Anito. Oo nga pala, kaarawan ng mga kuya niya sa susunod na linggo. Ang sabi ng dalawa ay ipagdiriwang raw ng mga ito ang kanilang espesyal na araw, kasama ang kanilang daddy. Alam naman niya kung ano ang ibig ipamalas ng mga kuya niya. They want to celebrate. Habang narito pa ang daddy nila, walang kasiguraduhan ang oras, kaya they will be celebrating. Excited na nga rin ang kambal na marinig ang salitang birthday. Ang akala kasi ng mga ito, kapag may birthday ay makakatanggap rin sila ng regalo. Napakapasaway talaga. Kaya naman ipinangako ni Ian na ibibili niya rin ng regalo ang kambal bukas kapag luluwas ito. Kung iimbitahan mo siya, paano ang kambal? Paano kung may sabihin siya rito? Bakit kailangan imbitahin pa siya? Magpadala lang tayo sa kanya ng pansit at tinapay. Uwi ka naman niya kay Ian. Napailing naman ito. Makinig ka nga, Isabel. Alam mo naman na malapit na ngayon ang mga kapatid mo at ang ex-husband mo, Isabel. Hindi mo naman sila mapipigilan. Lalo na ngayon na inibitahan nila si Leo na maging consultant ng mga trabahador sa hasyenda ninyo. Idolo na ngayon nila si Leo. Napahanga niya ang mga kuya mo na nagsisimula pa lamang sa farming. At ngayon pang ito pa mismo ang tumulong sa papa ninyo. Sa tingin mo, mapapapayag mo ang mga kuya mo na padalhan na lamang si Leo ng tinapay at pansit? Isabel, alalahanin mo, Leo is the new god of modern farming at siya rin ang ama ng mga anak mo. Kanino ka ba kakampi, Ian? Tanong naman niya rito. Siyempre sa'yo, pero prangka lang ako, Isabel. Nagsasabi lang ako ng totoo sa'yo. Kahit na Diyos pa siya ng iba't ibang uri na negosyo o institusyon dyan, wala pa rin akong pakialam, Ian. Still, siya pa rin ang Leo na nanloko sa akin. Sinungaling at walang puso. Aniya sa binata. Napailing naman ito sa sinabi niya. People change, Isabel. May mga bagay tayong nagawa na minsan ay pinagsisisihan natin. And this is the proof that we are just a human being, vulnerable to commit mistake. Pero kung talagang firm ka na talaga sa decision mo, then be it. Kung yun ang magpapasaya sa'yo, just remember that I'm here for you, waiting. Waiting for what? Nagtataka niyang sambit kay Ian. Waiting na alukin mo ako ng prutas na bigay ng ex mo. Tukso naman ito sa kanya. Langhiya ka talaga, Ian. Kainin mo na ang lahat ng yan. Uwi ka naman niya sa binata. Patuloy naman siya nitong tinutukso. Bakit pa ba kailangang bumalik na ulit si Leo sa buhay nila? Handa ba siya kung sakaling magtagpo ang mag-aama? Dapat pa ba niyang ipakilala ang mga bata sa ama ng mga ito? Tama lang ba na ipapakilala pa niya ang mga ito sa kabila ng lahat ng ginawa ni Leo noon? Dadating ang oras na magtatanong ang kambal kung bakit sila Del Carmen. Kung maibabalik lang ang lahat, hindi na niya dapat pang ikabit ang apelyidong yun sa kanyang mga anak.